palakpan ng bawat isa. Wow! Tingin ko nag-rapture na. Pag-pray po natin, iba po kayo may mga sakit. So, bawal magkasakit ngayon. Sabihin sa katabi mo, bawal magkasakit. Yun yung magkasakit, okay? Natuwa ko kagabi, meron nung natanggap na gatas, Glucerna, okay? May sponsor akong Glucerna para sa akin blood sugar. So, kagabi, grabe, naantok na ako, pero masaya ako dahil nakita ko yung mukha ni Pastor Biboy at ni Eunice. Masaya para sa kanilang mga anak. Salamat sa mga ninong at ninang na dumalo kagabi. So, handa na ba kayo magbigay ng December? Anyway, ako po natutuwa at nagagalak. Bumalik. Isang linggo ko na wala. Pakiramdam ko, alam mo, tagal ko yung hindi nakita. No? Yung iba sa inyo, one Sunday ko lang hindi nakita. Ngayon, ang puti-puti na. Okay, grabe yung changes ninyo. No? So, ilang buwan na lang, ilang linggo na lang ay Pasko na. At 2025 na naman. Okay, another year. Sino dito excited for next year? Na merong kakaibang gagawin sa iyo ang Panginoon. Taas ang kamay. Yun. Nagtaas si Franco. Share ko lang sa inyo, nagkaroon kami ng, yung ginagawa ko kasi may main job, trabaho ko talaga, is mag-event, okay, mag-organize ng mga events, mag-team building sa mga companies, sa mga corporates. And then, last week, 2 weeks ago, dinala kami sa CDO, Iligan, para mag-conduct ng team building sa isang company. Kasama ko sila Pastor Nestor, sila Ate Aileen nyo, si Ate Abby, and then nag-share kami ng about Nehemiah, about God's Word. And then God is good kasi nga, yung presidente pala ng company na yun ay Kristiyano. Okay? At yung HR ay mga taga-CZF din. Ano? So, tinanong na kami, oy, Kristiyano ba kayo? Sabi ko, oo. Sabi niya, kaya pala. Ibig sabihin, nagkakaamuyan. Okay? And then, maya-maya, sinabi ko kay Pastor Nestor, kasama ko rin, na siya yung nag-fussy sa mga games namin at nag-host. Sabi ko, alam mo bro, excited na ako sa Coron Mission. Okay? Nakakatuwa kasi yung imposible, naging posible. Okay? Sabi niya, paano mo nagagawa yun? Hindi ko rin alam. Alam ko, ang Diyos ang kumikilos at naglalagay ng burden sa bawat isa. Like Nehemiah, okay? Meron siyang burden, pero palagay niya, tingin niya, wala siyang magagawa. Pero merong palang magagawa kahit na nag-iisa ka. Okay? Ang vision kasi, bilang isang leader, okay? Sabi ko, ang leadership is not a position, kundi responsibility. Pag ang Diyos ang pumili sa'yo at bibigyan ka ng burden, now listen to this, okay? Hindi ka niya hahayaang, okay, maging burden lang sa burden na ibinigay mo. Bibigyan ka ng way at ng mga taong pwedeng makatulong sa'yo. Kaya sabi ko, thankful ako sa City Light, sa mga leaders na willing magbigay. Okay, willing mag-sacrifice. Ba't ibang palakpakan niya? Nakakatuwa. Sila, sabi niya, saan kayo kumuha ng pera? Sabi ko, marami kami pera. Sabi ko, si Nathan pala, kaya niyang bumili ng buong Hindi, joke lang. Sabi niya, paano? Sabi ko, sinare ko lang yung burden ko, sinare ko lang yung vision na ibinigay sa akin ng Panginoon about yung mission natin, yung winning people, equipping believers, and sending disciples. And then sabi ko, sinare mo lang, at may mga taong, nag-yes, nag-onboard. And then question niya sa akin, John, sabi niya, saan ang next mo? Di ba? Ang ganda ng talong, ano ang gagawin mo after Coron? Ano next? Sabi ko, hindi ko pa alam. Sabi ko, God willing, malay mo sa Hong Kong, Japan, hindi ko alam. Imposible. Pero nung tinignan ko, Lord, alam ko yung tanong na yan, ay yan ang gusto mong itanong din sa akin, what's next? Tinignan ko kayo, may mga leaders din tayo na hindi nakaabot o nakasama sa Coron, I do believe, gusto niyo bang sumama sa amin next mission? Mahina, yes. Mahina yes.
Are you willing na yung habang malakas pa tayo, yung tuhod natin hindi pa nangihina, pupunta tayo sa isang lugar, hindi lang para mag-evangelize, mag-share ng gospel, kundi i-share yung vision na ma-equip yung mga believers upang maabot nila o ma-reach out nila yung kanilang community? Sino dito gustong magpagamit sa Panginoon? Taas ang kamay. Taas. Yun. Sino dito ngayon pala mag-iipon na agad, mag-iipon, pang ticket, ano? Alam nyo ba, habang nag-uusap kami ni Pastor Nestor, pauwi na lahat, yung last batch, okay, sabi ko, imposible itong CDO, wala ako nakitang pastor, walang church o anuman. Merong lumapit sa akin, sabi niya, Pastor, tingin ako, sinong pastor? Dalawa kami. Tsaka paano nalaman? Sabi niya, paano nalaman pastor? Kasi nga alam ko, itsura pa lang. Alam ko na agad eh, joke lang. Sabi niya, alam mo pastor, ang burden ko na magkaroon yung church namin ng couple strengthening seminar din and mga workshops sa Iligan. Malit ang simbahan namin, sabi niya, at alam ko ginagawa namin yung best namin, mag-reach out at gawin namin yung para sa Panginoon, but we need trainings. Ang question, what's next? Sabi ko, Lord, ito ba yun, Iligan? CDO? So, sino dito, tingin nyo, pinagpipray na bago matapos ang buhay natin sa mundo, maging blessing sa iba? Taas ang kamay. Sino sasama, just in case, God willing. Next time, no pressure. Okay? No pressure. Minus 10 points lang sa langit. Okay? No pressure. Pag-pray nyo na someday, alam mo, ang sarap, yun bang parang Apostol Pablo, pupunta ka sa ibang lugar, not just to preach, but also to train leaders. Yes? Tinignan ko nga, Pastor, sabi ko sa kanya, hindi naman malaki church namin. Mukha lang kami malaking church. Kasi malaki ang Diyos namin. Amen? May imposible pa sa Panginoon? Wala. Tingin mo yung katabi mo, sama ka? Sabi mo, sama ka? Sama ka? Okay? Ayaw mo sumama? Well, Mindanao yon, at least gusto mo ba ma-experience yung Marawi? Okay? Anyway, nakakatuwa. No? Is God good? All the time, God is good. Kahit na, sa tigas ng ulo natin, kahit na tayo ay Kristiyano lang every Sunday, at wala tayong ginagawa from Monday to Saturday bilang isang disipulo, minsan nakakalimutan yung identity natin, binibigyan pa rin tayo ng chance ng Panginoon para maging kagamit-gamit niya sa kanyang ministeryo, para ma-advance yung kingdom niya mismo dito sa lupa. But first, now church, listen to this, tingin sa akin, but first, kailangan natin ma-identify, okay, natin, yung ating tinatawag na maskara. Lahat tayo ay merong suot-suot na maskara. Yes or no? Ibang maskara ang suot mo mula sa bahay mo papunta dito. Okay? Iba ring maskara ang suot mo pag ikaw ay nasa trabaho. Okay ba yun? Ibang maskara din ang suot mo pagkausap mo yung mga tropa mo sa labas. Tama? Kung sa mga estudyante pa, ibang maskara din ang suot-suot mo pagkausap mo yung mga barkada mo at pinag-uusapan yung mga kalokohan. Ibang maskara din ang suot natin pagkausap natin yung si pastor o yung mga leaders din natin. Lahat tayo ay meron tinatawag na maskara. Okay ba yan? Ang problema, hindi natin ina-accept yung katotohanan. Because ang tao natural, okay, maging mapagpanggap. Tama? Dapat nga ang tema ngayon pinapakantahin ko nga sa RTW yung The Great Pretender. Okay, alam mo yung kantang yon? Oh, yes, di ba? I am a great pretender, di ba? Yan, tagay. Di ba? Lahat tayong pretender minsan o madalas na hindi natin alam kasi meron tayong itinatago. Now, sabi dito, hiding your sin. Nako, alam nyo ba, natural sa atin ang magtago ng kasalanan.
Sino dito magaling magtago ng kasalanan? Taas ang kamay. Magaling magsinungaling. Okay? Yung sapatos ngayon, nako, ang hirap na ma-identify yung fake at saka yung totoo. Tama? Makikita mo na lang pag fake, pag naamoy mo yung sapatos at pag na-feel mo na ito ay fake sa compare sa original. Now, malalaman din ng Diyos kung sino yung fake followers o disciple ng Diyos o disciple niya at sa mga taong genuine. Now, listen to me. Thank you sa akin. Yung mga taong nagtatago ng kasalanan na alam nilang meron silang kasalanan, ang tawag daw doon is napakababa ng kanilang pananampalataya. Ibig sabihin, hindi nila alam, hindi sila naniniwala na ang Diyos ay all-knowing. Tama? Kasi tinatago nila, hindi nila alam, kahit na nung tago mo sa kasalanan mo, alam ng Diyos yung ginagawa mo. Tama? At ang problema ay nako, magmamanifest at magmamanifest sa atin. Sabi nun, there are two choices pag tayo ay nagkasala. Sino dito number one magsasabing ang number one choice niya is conceal or mag-confess? Sino dito minsan defensive? Okay? Pag nilalapitan ka masyado kang defensive, dahil alam mo meron kang kasalanan. Meron kang guilty. Naalala ko, matandaan ni Jay dito tsaka si AJ sa kwarto. Meron kaming powder, pulbos, okay, binibili sa asawa ko na mabango. Parang perfume, okay? Pero mura lang naman sa grocery. Si JD dati, nung maliit pa, mahilig magbuhos ng mga pulbos. Ganun din si AJ, okay? One time, pagpasok ko ng kwarto, alam mo yung pulbos, nagkalat lahat sa floor. Okay? Alam mo, sabi ko sa kanya, sobrang galit ko, dahil nga, yung bagong linis, sino nagkalat? Sabi ni JD, si Kuya. Di ba minsan pag meron tayong ginawang kasalanan, ang turo agad sa ibang tao? Yes? Pag meron kang naging problema, ang lagi nating blaming is yung ibang tao or you have to confess your sin. Ang sarap mag-confess. Yes? Sino dito minsan, may kilala nga akong tao talagang ayaw lumapit, okay? Hindi ko papangalanan si JP. Wala lang si JP dito. JP, halay. Okay? Si JP before, gusto lang example, tuwing lalapit ako sa kanya, laging, hi PJ, tapos aalis. Tuwing lalapit ako sa kanya, pag nagsiselfone, tinatago. Hindi ko alam bakit. And then later on, ilang taon ang lumipas, sinadya ko talaga siya kausapin at inupuan sa taas, JP, kailangan ko ng games. Alam mo, ang ginawa ko, JP, kailangan ko ng games sa laptop ko kasi laptop ko maganda, bago, brand new, supercomputer. Okay, yabang ano. Gusto ko ng games. Sabi niya, sige PJ, lagyan kita. Anong gusto mong game? Sabi sa akin. Red Alert, sabi ko. Okay, o yung mga lumang games. So, sige, umakyat. Hindi niya alam, yun ay isang trap. Okay? Nung umupo siya, kinausap niya sa heart to heart. And good thing about JP that time, na-open yung kanyang isipan at puso at nagsabi siya, ito yung naging problema. At ngayon, kapatid, pag umupo ako kay JP, PJ, tapi ka. Pag nag-cellphone, pag tinignan ko, PJ, alam mo yung wala na siyang guilty feeling? Pag nagkwento nga, ayaw ko na siya magkwento . Di ba dati gusto ko siya magkwento, ngayon ayaw ko na, tama na, shortcut mo na lang, ang dami mo sinasabi, okay? PJ, punta ako sa ginawa, okay lang yan kasi yung trust ko, nabigay ko na sa'yo. Okay, nakuha niya agad yung trust niya. Now, church, makinig, the more you conceal your sin, now, look at me, tingin sa akin kahit na anong tago mo, lalabas at lalabas din sa'yo yan. Makikita yan sa ugali mo, sa pananaw mo, the way kung paano ka makipag-usap sa ibang tao. Okay po ba yan? Now, sabi doon, two choices, you conceal your sins or confess your sins. If you read in Proverbs 28 verse 13, ay nako, pakibasa. 1, 2, 3, go. He who conceals his sins does not prosper. Stop. Tingin sa akin. Does not prosper. Meaning, now look at me,
hindi ka magtatagumpay kahit anong tago mo sa kasalanan mo. Lalabas at lalabas yan. Sisingaw at sisingaw niyan. Ang problema, bago malaman ng ibang tao, sira na yung spiritual life mo, pati yung faith mo. Okay ba yun? Iba na yung magiging perspective mo. Now, church, listen to this. Ang sinasabi ng mga taong guilty, alam mo ano? Do not judge me. Yes? Don't judge me. Now, tingin sa akin. Pag tiningnan mo sa Bible, yes, God is our main judge. Ang hinuhusgahan ng Panginoon yung wala sa loob ng simbahan. O wala doon sa family ng Diyos. Ang trabaho nating mga Kristiyano is to correct and rebuke. Magkaiba ang judgment saan? Sa correcting and rebuking. No, yung mga taong may kasalanan, hindi nila alam yung judge at yung rebuke at yung corrections. Masyado silang defensive. Tama ba? At marami sa amin, karamihan sa mga pastor, minsan nga, kakamustahin mo, wag mo muna siyang kausapin, masyado silang defensive. Hindi pa kami ready. Why? Ha? Bato-bato sa langit. That's part of correcting. Amen? Para bang tahimik kayo? Are you with me? Sabi doon, he who conceals his sin does not prosper. Maitago mo man yan, pero yung pure joy mo, ay nako kaibigan, hindi siya ganong kasaya. Yung happiness mo, even yung pag-fake mo sa tawa mo, pag-fake mo sa Facebook mo, okay? Pag-fake mo sa lahat, hindi yan magtatagal. Kasi lalabas at lalabas yung tunay na ikaw. Sabi nila, time will heal. Do you agree? Yes, but time will not change you. Only, i-reveal niya lang kung sino yung ikaw. Tama? Now, church, mga kapatid, mga kaibigan, tingin sa akin. Pag kaming mga pastor, mga leaders, kausapin ka direct, wag na wag ninyong pipigilan yung Holy Spirit ang kumakausap sa inyo. Trabaho natin, sabihin mo nga, trabaho ko ang mag-correct and mag-rebuke. Paki-separate yung judgmental sa correcting and rebuking. Malinaw ba? Kasi sabi sa Bible, do not judge. Yes, huwag mo husgahan na hindi mo alam, na hindi mo nakikita, pero pwede kang mag-judge according sa measurement na ibinibigay mo sa taong yan. Okay po ba yan? Malinaw ba? Hindi. Halimbawa, meron mo kang addict dyan, lubog yung ito, pula mata. Tapos gumagalan. Ano sasabihin mo sa kanya? Kulang sa tulog. Or pwede mo sabihin, uy, mayroon kang problema. Tama? Pwede kang maghusga, pero hindi husga according kung sa impyerno ka. Yan ang judgment. Nakuha niyo ako? Are we clear? But church, listen to this. Sabi doon, he who conceals his sins does not prosper. Kahit na ang galing-galing mong tumugtog, kumanta, mag-preach, o yung ginagawa mo sa ministry mo, lalabas at lalabas yan. And then sabi doon, whoever, church, can we read this together? Whoever confesses and renounces them, naku, sap na ito, finds mercy. Finds mercy. Alam niyo, kung sino dito may tinatagong kasalanan? Huwag kayo magtaas, okay? Ituro niyo na yung katabi niyo. Tago niyo lang yan. Pero alam niyo, sabi ko sa inyo before, meron akong kasalanan na tinatago for how many years? Biro mo for that years. Okay? Pinapahirapan ko yung sarili ko. Nung nag-confess ako at sinabi ko yung totoo, alam mo, ang sarap ng pakiramdam. Okay po ba yun? Sabihin mo sa katabi mo, abutin mo nga, Brad, sabihin mo, sister, sabi mo, sis.
Bro, ilabas mo na yan. Papatatawarin ka rin naman at the end. Clear? Clear? Okay? Now, one of my favorite example, si David, 2 Samuel 11, 1-5. You know the story, pero gusto ko sana i-remind sa inyo yung ginawa. Sabi doon, in the spring, okay, at the time when kings go off to war, David sent Joab out with the king's men and the whole Israelite army. But David remained in Jerusalem. One evening, David got up from his bed and walked around on the roof of the palace. From the roof, he saw a woman bathing. The woman was very beautiful, and David sent someone to find about her. The man said, "Is this Bathsheba, the daughter of Eliam and the wife of Uriah the Hittite?" Tingin sa akin. That time, ang king supposed to be nasa war. Okay? Dapat nandun siya. Kung nasan yung war, dapat nandun yung king para mag-inspire sa kanyang mga tao. At kasama niya dapat dun sa gyera. Dahil siya ang pinaka-general sa lahat ng Israel. Pero pinili niya mag-stay. Di ba minsan gusto natin magpahinga? Yes or no? Ayaw mo muna, gusto mo muna mag-isa. Pero napapansin niyo ba, pag ikaw nag-iisa, ang daming pumapasok sa isip mo? Yes? Ang daming gumugulo sa isipan mo. Yung mga bagay na dapat hindi mo isipin na iisip mo. Agree? Okay, wag kang magtaas ng kamay. Okay? At minsan madalas, okay, yung mga bagay na ginawa ng asawa mo, ginawa ng mga tao sa'yo, bumabalik sa'yo. Naranasan nyo ba yan? Okay? Or kaya minsan madalas pag ikaw lalaki, iba na yung nakikita mo, iba na dinidemonyo ka na. Okay? Alam mo, yung couples namin nakaraan, sabi niya, alam mo, grabe atake sa amin ng kaaway. Sabi ko, anong atake ng kaaway sa inyo? Nag-away kami, pastor. Bilang magtuturo kami about strengthening seminar, about conflict and resolution. Kami mismo nag-conflict. Grabe yung atake, ano? Sabi ko, sigurado ba atake yan ni Satan? Tingin nyo. Ang laging excuse to mag-asawa, inaatake sila ng kaaway pag sila nag-aaway. Tanong ko, tinanong ko sa kanya, ano ang kapangyarihan ni Satan para guluhin ang buhay mo? Meron, wala? Meron, wala? Meron? Wala. Alam mo, ang gagawin niya lang ni Satan, di ba deceiver siya? Kaya nilang baguhin, meron na siyang gawing tingnan sa mata mo or makita mo, whatever, para makontrol yung utak mo for church, tingin sa akin. Alam mo, sabi ko dun sa couples na makakasama ko, choice ninyo mag-away. Walang kinalaman, okay, ang demonyo sa ginagawa nyo ngayon. Sabi mo sa kanya, choice mo yan. Sabi mo, choice mo yan. And most of the time, now listen to me, tingin sa akin, most of the time, ayaw natin aminin yung pagkakamali natin. Self-deceptions. And most of the time, ang ginagawa mong blaming yung tao kaya ka nagalit. Yung ginawa nila. Pero hindi natin ina-acknowledge minsan na meron palang something sa puso natin, sa buhay natin, kung bakit tayo ganun mag-react. Nakukuha niyo ba ako? And then bago ginawa ni David yung adultery kay Bathsheba, alam mo sinabi sa kanya ng kanyang sundalo, alam mo ito yung conviction sa sinabi ng Diyos kay David. The man said, "Isn't this Bathsheba? Okay? The daughter of Eliam and the wife of Uriah the Hittite." David, sabi niya, King David, yung babaeng yun, asawa yan ng faithful soldier mo. Tama? Di ba minsan, look at me, tingin sa akin, bago natin gawin yung kasalanan, bago tayo mag-give in sa kasalanan, di ba merong convictions na sinasabi, uy, Kristiyano ka. Alam mo yung tama. Tama?
tatamaan ka. Tama? Bago mo gawin na mali ang isang bagay, okay, meron ng convictions. Ang problema, mas malakas yung alin? Yung flesh, yung desires, yung pleasures. Di ba, alam mo namang hindi magsinungaling, nagsisinungaling ka? Tama? Alam mo naman na bagay na bawal magpanggap, pero nagpapanggap ka? Alam mo naman dapat magsabi ng totoo, yung honesty, pero hindi mo magawa. Why? Because mas malaki yung tinatawag na pride. Maskara. Ay nako, church, listen to me. Kahit na anong tago mo, alam ng Diyos kung sino nagsusuot ng maskara ngayon. Kaya wala tayong dapat itago. At ang masakit, i-reveal yan someday. Biruin mo, no? Isn't this Bathsheba? Asawa ng loyal, faithful soldier mo. Wala ka bang konsensya? Ang sinasabi ng tao niya, hindi mo ba naisip yun? Tama? Di ba minsan madalas pag meron tayong gusto, kahit na mali na, gagawin pa rin natin? Yes or no? Yes or no? And sad to say, ang daming Kristiyanong ganun, alam na yung tama, dahil sa bulag na pride at yung gusto niya at yung pleasure niya, nag-give in. At ipinagpapalit yung pansamantalang kasilahan sa reward, yung faith na natagpuan niya sa Panginoon. Nakakahiya, promise. Shame on you. Shame on us. Shame on me. Sabi mo nga, shame on me. Lahat tayo guilty dyan. Yes? Kaya dapat natin mag-unmask. Okay ba yun? And sabi din doon, then David sent messengers to get her. Grabe na pinilit niya pa rin. She came to him, and what David did? Slept. Alam mo, akala ni David, now church, tingin sa akin ha, nakalimutan ni David kung sino yung naglagay sa kanya dyan. Tama? Walang iba kundi ang Diyos. Nakalimutan ni David porket dalawa lang sila nung tao niya nakakalam, kaya niyang itago ang kanyang kasalanan. Ano naging problema? Ito naging problema. Sa next slide, sabi doon, then she went back home. The woman conceived and sent word to David saying, I am pregnant. Wow! Akala ni David kaya niyang itago yung kanyang kasalanan, pero lumobo. Kung ikaw si David, anong gagawin mo? Walaan nyo. May nabuntis ka. May ginawa kang kasalanan. Di ba gagawin natin pagpatong-patungin? Yes? One time yung asawa ko, wala naman sa Tati Abby nyo dito. Wala siya. Okay? Naikwento ko ito one time. Nasa kotse kami. Nagmamaneho. Sabi ko, Han, parang ang dumi nung, kasi bagong car wash yung sasakyan. Sabi ko, parang dumi ng dashboard. Di ba sa passenger seat, ang dumi. Sabi ko, may parang mabakat ng sapatos. Sabi ko, yung paa. Sabi niya, hindi yan. Gas-gas yan. Talaga hindi eh. Sabi ko, alam mo yung pag ikaw driver, alam mo yung sasakyan mo eh. Tama? Alam mo yung mayroong kuliglig, alam mo yung masira o ano. Sabi ko, hindi yan gas-gas. Hindi gas-gas nga, ang kulit. Alam mo yung mga ganon? Abi mo, nagsusugit that time ha. Tahimik ako. Hindi, sabi ko, hindi yan gas-gas, alam ko. Okay? Sabi niya, alam mo makakalungkot minsan, di ba minsan meron tayong gustong patunayan? Okay? Pero pag papatunayan mo na, nanalamang mali ka pala. Naranasan niyo ba yung ganyan? Okay? Alam mo, sabi niya, gas-gas nga, pinahid ng kamay. Pagpahid niya, ba natanggal? Alam mo, natanggal lahat na bura. Ibig sabihin, dumi. Sabi niya, dumi pala. Sabi ko, see? 1 point. Mga ganon. Kasi sa mga lalaki, di ba, bihira lang tayo makasabi ng tama tayo? Tama? Alam mo yung best memory yun eh, okay? Kasi laging tama sila eh. Alam mo yun, minsan lang sa buhay ko, naging tama ako eh. Okay? Kaya hindi ko makalimutan yun, okay? Kaya lagi kong kinikwento yun, okay? And then sabi niya, sorry, okay? Di ba minsan madalas, tayo mga Kristiyano, nagkamali ka na, nagkasala ka na,
defensive ka pa? Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. Kung sino pa yung nagkasala, siya pa yung mayabang. Okay? Kung sino pa yung may kasalanan, siya pa yung offended. Meron ba lang ganyan tao? Nagkamali na siya pa offended. May ginawa ng mali sa'yo, ikaw pa yung may kasalanan. Okay? May mga ganon. Why? Because gusto nila yung blame wala sa kanila. Dahil ginawa mo yan, ito yung naging cause. Okay ba yan? But sabi ng Bible, nako, if you read in Luke chapter 8 verse 17, for there is nothing, now church, highlight ito, for there is nothing hidden that will not be disclosed, and nothing concealed that will not be known or brought out into the open. Tingin sa akin, mga men, sa mga single, if you are watching pornography or immorality, akala mo, makakalusot ka, balang araw, i-reveal yan ng Panginoon in a broad daylight. Sa mga in a relationships, be careful. Huwag kayong maging complacent. Okay ba yun? Huwag kayong maging kampante Kristiyano naman siya. Huwag ganun. Dahil ang kaaway, bibigay lang kayo ng way o ng temptations na kung saan mahina ka, doon ka mag-give in. Clear? Clear? Are we family? Family tayo, tama? Okay? Di ko na ano pa. Then Numbers 3:32, you may be sure, now church, can we read this aloud? 1, 2, 3, go. You may, sabihin mo sa katabi mo, mahuhuli ka din. Mahuhuli ka din. My question is, church, alam ko yung meron kayong notes, nakita ko. Pakitaas yung notes. Okay? Pakibaba. Pakilabas yung ballpen. Sino magsasabi dito? May question ako dito. Ano yung kasalanan na tinatago-tago mo ngayon? Meron ka bang ginawang mali na hanggang ngayon, hindi mo pa rin kino-confess o sinasabi yung totoo? What are you covering up? What are you covering up? Okay ba yan? Question yan, then write it down. 2 types of confessions. Number 1, confess to God for forgiveness. Sabi dito, if we read in Psalm 51 verse 1, 2, and 10 to 12, ang ganda ng sinabi ni David after niya magkasala. Okay? Alam niyo ba yung story? Di ba kinonfront siya ninyo? Ni Prophet Nathan. Now church, tingin sa akin. Tingin sa akin. Sino dito na confront na? Taas kamay. Kinonfront about your sin. Taas kamay. Okay? And then kinonfront ka ng pastor o ng leader mo and na-offend ka. Taas kamay. Nagalit ka. Maging honest. Ako lang? Ba, mga holy kayo Okay? Meron ba lang taas dito ng kamay? Si Jeric. Okay, very good, Jeric. Okay, now church. Ano ba tama't ang tanong ko? Sinong naka-offend sa akin? Tapos, tingin kayo sa akin Tingin kayo sa akin. Meron kang ginawang mali. Okay? At nalaman ng iba at chinismis ng iba. Tawag yan slandering. Tingin sa akin. At yung taong gumawa ng kasalanan, okay, hindi niya alam na consequence yung kanyang ginawa sa kasalanan na malalaman ng ibang tao. Nakuha mo nyo? At ang sinasabi niya, bakit pinag-uusapan ako? Nakuha nyo? Nakaka-offend. Chismoso. Mga chismosa. Pero, ang blaming ngayon, wala na sa kanya. Nasa iba na. Now, church, tingin kayo sa akin. Look at me. Hindi nyo ba alam, kung palawakin nyo ang isipan nyo,
King David, tingin nyo ba hindi siya pinag-uusapan sa town? Nung nalaman na buntis si Bathsheba, nung nalaman ni Prophet Nathan about sa ginawa ni David, ano ang naging respond ni David? Sino nagsabi sa'yo? Tama? Hindi niya sinabi yon. Ano naging respond ni David? Hindi Di ba minsan pag tayo kinonfront, hindi Saan mo nalaman yung PJ? Sino nag-chismis sa'yo? Di ba? Sino yung mga taong yan? Makaalis na nga dito. Di ba? Ganun Minsan tayo pa yung offended. Si David nung nagkasala, grabe yung ginawa niya. From nakita niya, pinaglaruan niya yung slice ng sin, at ginawa niya kay Bathsheba, nung nagkaroon ng bunga, alam mo naging cause noon, murder. Pinapatay niya yung si Uriah, yung asawa ni Bathsheba, na very loyal sa kanya at faithful. Ganon mag-cover up si David. Wala siyang pakialam, basta malusutan niya lang yung kanyang problema. At nalimutan niya na ang Diyos na nagbigay sa kanya ng position niya, nakikita ang lahat. No, kapatid, mga kaibigan, pag merong mga taong lumapit at nag-confront sa inyo about your sin, hindi mo sila kaaway. Nakuha niyo ba ako? Kakampi niyo sila. Nakuha niyo? But first, you have to confess your sin to God. That's why sinabi ni David, pag binasa mo yung Book of Psalms, ay grabe yan. Kaya sa tinawag na a man after God's own heart, kasi grabe yung pagsuyo niya sa Panginoon. Okay po ba yun? Kasi nasira ni David yung trust ng Panginoon sa kanya. So sinuyo ng sinuyo. Okay, that's why grabe ko siya mag-pray, grabe siya mag-confess, grabe yung puso niya sa Panginoon. Mababasa mo sa Book of Psalms. Kasi alam niya, nagkasala siya na nakapakabuti ng Diyos sa kanya, at ano yung ginawa ng Diyos sa kanya para gawin niya yung kasalanan. Actually, wala. Tama? Ano yung ginawa ng Diyos sa'yo o sa atin para gawin mo yung kasalanan na yan? Di ba wala? At wala tayong ginagawa para maibalik ulit yung ating relationship sa Kanya para mabuo ulit. Balik ulit sa kasalanan. Ay nako, pag binasa mo itong sound, nako yung puso ni David, basahin niyo ito from your heart, sabi doon, have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgressions, wash away all my iniquity, and cleanse me from my sin. Now, church, ito yung prayer niya. Create in me. Church, prayer ko, Lord, create in me. Baka mali na yung puso ko. Kaya ako nagiging reactive kasi mali na yung perspective ko, mali na yung faith ko, Panginoon, mali na yung pagkakilala ko sa inyo, mali na yung identity ko because of my past sin. Now, pag hindi mo ina-acknowledge yan, now church, tingin sa akin, magmamanifest sa'yo sa attitude mo. Nakuha nyo? But first, you have to admit na Lord, may kasalanan ako Nagbabasa nga ako ng iyong salita, pero hindi ko pinamumuhay o isinasabuhay. Panginoon, post ko nga ng mga verse, pero hindi yan para sa akin, para doon sa mga taong nakakainis. Nakuha niyo ko? Na Lord, nandito ako sa ministry dahil wala akong magawa sa bahay. Di ba? Na Lord, kaya alam mo yun, create in me, Lord, baguhin mo ulit yung puso ko. Kasi mali na yung nagiging reactions ko. Para bang ako one time, sabi ko, nalaman ko yung blood sugar ko, babaguhin ko yung mentality ko sa pagkain. Pagtulog. Okay? Kaya tulog ko alas 9 kagabi, lutang na ako. Kasi nga iba na yung oras. Ng mga kapatid, tingin sa akin, kahit na anong ganda ng topic natin, kung hindi makita sa buhay mo, alam mo, sayang. Sinayang mo lang yung oras na binibigay sa iyo pa ng Panginoon. That's why our prayer
Lord, create in me a pure heart, O God, and renew, basahin natin sabay-sabay, and renew a steadfast spirit within me. Now, church, 1, 2, 3, go. Do not cast me or take your Holy Spirit from me. Nako, restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Now, church, ang prayer ni David is i-restore yung joy. Tanong ko, nag-i-enjoy ka pa ba sa ginagawa mo? Baka pati yung trabaho mo, hindi mo na enjoy. Kasi wala na doon yung tamang relationship mo sa Panginoon. It's because of your sin, of our sin na nagiging block ng joy. Di ba? Kaya hindi ka na nagiging kontento. Kaya ang tingin mo laging ganon sa ibang tao. Kasi hindi mo na nakita yung sarili mo kasi nga baka wala na yung joy. Restore to me the joy of your salvation. Grabe ano? Yung prayer ni David na, Lord, sana ma-enjoy ko hindi lang yung trabaho, kundi yung mga taong nananakit sa akin, kundi yung mga taong nagmamak sa akin, kundi yung mga taong mga difficult people, na Lord, pag mag-restore ang joy, matutulungan silang mahalin, tanggapin, at matututo akong lalapit na kailangan ko ang tulong ng bawat Kristiyano. Ano ang mapapala mo kung layo ka ng layo? Wala! Now, church, tingin sa akin, the more na ikaw ay nagkakaproblema, the more na meron kang sin, the more ka dapat lumapit sa fellowship. Sabi mo nga, lapit lang. Huwag kang lalayo. Yung sabi na time will heal, yes. Time will heal sa tulong ng Diyos at ng mga Kristiyanong nasa paligid mo. Okay ba yan? Are we clear? Okay? And restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. And last, confess, to people for healing. Therefore, sabi doon, confess your sins to each other and pray for each other so that, ano yung pinaka-highlight? So that you may be healed. Ang one of the purpose na kung kailangan mo ng fellowship, kailangan mo ng tao, kapwa mo Kristiyano, kapwa mo, mag-confess ka at aminin mo yung kasalanan mo. Kasi yung mga taong pinagkatiwalaan mo, now tingin sa akin sila yung magiging wall of defense mo. Okay ba yun? Kapatid, tingin sa akin, sa aming mga leaders, sa aming mga pastor, when you confess, kami mismo ang magiging first line of defense mo. Pag meron kang ginawang kasalanan at sinabi mo sa amin, lalo sa akin, ako ang magiging first line of defense mo. Pag may mga taong gustong manira sa'yo, na which is, ang dami ko na experience na ganyan, sasabihin ko sa kanila, tapos na ang problema. Nag-confess na at pinatawad na. Baka ikaw mismo ang kailangang hingi ng tawad din. Clear? Are we clear? Huwag kayong lalayo. Pag kami tatabi sa inyo, pag sinabing kamusta, anong sagot? Okay lang. Kahit na meron kang nararamdaman, okay lang. Okay? Kamusta? Ano kaya ang sagot mo? Church, when you confess, tingin sa akin when you confess your sin to God, tingin sa akin, be specific. Be specific. Okay? When you confess, and Lord, patawad, di ba, lagi sa mga kasalanang nagawa ko. Ano yun? Alam ng Diyos na ano yun, pero dapat mo maamin na ito yung ginawa mong kasalanan. Para sa'yo din yan. Okay ba yan?
Isulat mo na, Lord, manyakis ako. Na Lord, addict ako sa pornography. Na Lord, addict ako sa games. Na wala na yung oras ko sa inyo. Na Lord, short temper ako. Na Lord, ganito. Na Lord, magastos ako. Di ba? So be specific. And then sabi din dito, if you read in Colossians, nako church, ito yung magandang chapter sa Colossians 3. Before that, ay nako, patay na tayo sa kasalanan, sabi ni Apostol Pablo. Dapat sumunod kayo sa kanya. Sabi doon, for you died and your life is now hidden with Christ. Sabi sa katabi mo, alam mo, pinatawad ka na sa kasalanan. Sabi mo, pinatawad ka na sa kasalanan. Nathan, sabi mo, pinatawad na kita. Ayan, sabihin mo. Sige nga, sabihin mo, Chi, patawad. Alam mo kaibigan, sa relationships, sa mag-asawa, dahil lahat karamihan mag-aasawa na balang araw, next year may kakasal na bago. At alam ko may susunod pa. Okay? At meron pa susunod, at meron pa susunod. Mga men, tingin sa akin, men. Men, if you're a man, kung boy ka, huwag kang tumingin sa akin. Okay? Pag sinabing men, responsible. Kahit mali mo o mali ng asawa mo, kumbaga it doesn't matter. As long as na binaba mo yung pride mo at ayusin yung relationship ninyo. Okay ba yan? Men? Men? Sabi ni Nehemiah, fight for your family. Fight for your wives. Fight for your children. And fight for your loved ones. Hindi kaaway ang asawa nyo. Amen ba? Amen? Wives, taas kamay. Wives, mga wives, tingin sa akin. Grabe naman dalawang kamay hinila ni Brian kay Beb. Okay. Wives, tingin sa akin. Please. Tingin sa akin. Women. Tingin sa akin, mga women. May mga asawa o mag-aasawa in the future. Tingnan nyo ang asawa nyong lalaki bilang sugo ng Panginoon. Clear? Nakuha nyo? Tingnan mo siya bilang isang sugo o alagad ng Diyos para sa pamilya mo kasi siya ang itinilagang leader sa pamilya nyo. Clear? Wives, respect your husband. Sabi mo nga, respect. Respect. Ayaw. Gawin nyo, yung ginagawa nyo, kasi ginagawa nyo yan para sa Panginoon. Wala nang iba. Clear? Now, church, balik tayo sa atin. Sabi doon, ano pang saysay, tingin sa akin ha, ano pang saysay na pagtatago ng kasalanan mo kung hindi ka naman maging masaya at malaya. Ang sarap maging malaya at ginagawa yung dapat mong ginagawa na alam mo tama para sa Panginoon. Pwede ba lahat tayo muko? Ipikit